Si Aoksu. 5 taon ng maling pag-ibig. Hindi mo man lang ako sinulyapan kahit isang beses. Kaya simula ngayon, hindi na ako manggugulo sa iyo. Ibibigay ko na sa iyo ang gusto mo. Binibigyan ko na kita ng kalayaan. Bilisan nyo na lang ng paghihiwa ng cake. Tandaan mo. Kung pipilitin mo ulit ang aking ina, nagawin itong mga walang kwentang bagay. Maghihiwalay na tayo. Ina, ikaw nga. Tama na. 5 taon na ang nakalipas, pinilit mong pakasalan ka ni Xiaozu, at pinagbawalan mo siyang makipagkita sa akin. Ngayon tapos na ang panahon, pwede ba naman? Ibalik mo na sa akin ang aking nobyo, itong si Kitongtong na ito. Hindi ba siya anak sa labas ng angkan ng Ki? Bakit pa siya nagpapakita dito? Lasing ka na, umalis ka na. Si Aoksu ay asawa ko, umalis ka na dito. Siya ay akin, ikaw ang nagnakaw sa kanya. Akin. Kung hindi ako noon, na pinilit pakasalan ako ni Aoksu. Sigurado na nahulog ka na sa iyong mga patibong at nakulong na ngayon, di ba? Hindi mo ba naririnig ang sinasabi mo? Tanungin mo nga siya kung matapang siyang humarap sa akin para patunayan. Hindi ko hayaang malaman ni Xiaozu ang katotohanan noon. Atsu, sabihin mo sa akin ngayon sa harap ng lahat, sino ang taong minamahal ng iyong puso ngayon? Mukhang iba muna ako sa'yo. Sabihin mo sa akin. Ikaw. Si Aoksu, tingnan mo ang aking mga mata. Tingnan mo ang aking mga mata, pwede ba? Nitong 5 taon, minahal mo ba ako kahit minsan? Kahit isang segundo lang. Kailanman hindi. Mamatay ka na. Jinglu, okay ka lang ba? Maghanda ka agad ng sasakyan. Bilisan, kung may mangyari masama sa aking manugang at apo. Ibibigay ko sa impyerno ang buong angkan ng Ki kasama ninyo. Atsu, hindi ko sinasadya. Mahal, masakit. Atsu, masakit. Hindi ako mabubuhay nang wala ka, Atsu. Mahal, Nanay, ipagkakatiwala ko sa inyo si Xiao Yu Jinglo. Dadahin ko si Tungtong sa ospital. mahal. Ilang beses mo pa bang paglalaruan ng babaeng ito? Si Aoksu, talo na ako. Jinglu. Hindi na nailigtas ang bata. Sa hinaharap, baka mahirapan siyang magkaroon ulit ng anak. Salamat, Doc. Jinglu, may anak man o wala. Ikaw pa rin ang tanging naming napili para kay Xiao. Tanging manugang. Bata ka pa. Sa hinaharap, magkakaroon ka pa ng anak. Nanay, okay lang. Pasensya na sa hirap. Tapos na ang discharge. Mag-isa muna ako sandali. Okay lang ako. Atsu. Ako ang babaeng pinakamahal mo sa puso. Atsu, alam kong ikaw ang pinakamabait sa akin. Ako ang pinakamahal mo sa puso.
Nandyan ka na. Diretsuhin mo na. Nawala ang anak natin. Nawala na, edi wala. Kahit na ipinanganak, hindi ko rin naman magugustuhan. Kung wala lang ang nangyari 2 buwan noon nang lasing ako. At umakyat ka sa kama ko. Hindi naman talaga magkakaroon ng batang ito. Pirmahan mo ito, maghiwalay na tayo. Kijinlo, anong kalokohan na naman ang gagawin mo? Wala akong balak gumawa ng kalokohan. Ako ang may kasalanan 5 taon na ang nakalipas. Hindi ko dapat pinaghiwalay kayo. Ako ang tuso at walang hiya, ako ang nagsamantala. Ngayon, naiintindihan ko na. Kagaya mo, taong walang pumipigil, nagsisisi rin pala. Kagaya kung walang pumipigil, may dignidad din. Sige, Kijinlo. Gusto kong makita. Pagkatapos kong iwanan ka, sino pa ang magkakagusto sa'yo? Tandaan mo lahat ng sinabi mo ngayon. Mula ngayon, huwag ka nang muling mapakita sa ako. Huwag kang mag-alala sa pagkakataong ito. Gagawin kong hindi mo na ako mahanap kailanman. Mas mabuti pang gawin mo yan. Anong nangyayari kay Kijinglo ngayon? Ganito na lang kamahal ako ni Kijinglo. Paano siya makikipaghiwalay sa akin ng totoo? Kahit mamatay siya, hindi niya ako iiwan. Nagpapanggap ka lang, di ba? Huwag ka nang umasa. Uwi na ang asawa ko. Welcome home. Naghirap ka. Dito na ako matutulog sa silid-aklatan. Honey, handa na ang pagkain. Kain na tayo. Alam mo namang hindi ako kakain. Nagpapanggap ka pang mabait. Ang sagot niya, matagal na niyang ibinigay sa akin noong una pa lang. Ako lang ang nagluloko sa sarili ko. Miss, halos nailipat na ang mga gamit. Kunin mo rin itong wedding photo at sunugin. Sunugin din ba ang wedding photo na ito? Sunugin lahat. Sunugin lahat. Hindi lahat ng tunay na pagmamahal ay kapalit ng tunay na pag-ibig. Paglaki ko, pakakasalan kita. Sa loob ng 5 taong ito, minahal mo ba ako? Hindi kailanman. Mamatay ka na. Hindi na nailigtas ang bata. Maaring mahirapan na magkaroon ulit ng anak. Ang pag-ibig ko, napakababa. Xiaoxu. Pagbibigyan kita, ibibigay ko sa iyo ang kalayaan. Hindi na kita guguluhin pa.
Uwi na ang asawa ko. Tulungan kita. Nauuhaw ka na? Tita Wang, Sir, nakauwi na po kayo. nasaan si Kijinlo? Ilang araw nang umalis si Miski. Hindi ko alam kung saan siya pumunta. Nakakasuka ang larawan mong ito. Kijinlo. Lumaki ang apo. Alam mo pa palang dapat kumpleto ang pag-arte. Kinuha mo pa ang paborito mong wedding pictures. Naglalaro ka ng hard to get, gustong mag-first move ako. Hindi pwede. Tita Wang, Sir, nandito na po kayo. nasaan ang air freshener sa kwarto ko? Di mo alam na ayaw ko nun. Yung air freshener na yun, di ka makatulog kapag wala. Sir, yung air freshener na ginagamit niyo palagi, si MSK po. Ang gumagawa nun, kanina nung ilalagay ko po, wala na po yung essential oils. Para pilitin akong puntahan siya. Pati essential oils ko kinuha. Mabuti. Ang galing-galing. Boss XIA, cup niyo po. Nasaan yung kape na iniinom ko palagi? Wala pong dinala ngayon si Mrs. Anong sinabi mo? Yung kape na iniinom ko palagi. Galing kay Kijinlo. Mrs., sabi po ng presidente. Alam ko. Ayaw niyang tanggapin ang mga padala ko. Pero okay lang. Di mo na kailangang sabihin sa kanya. Maarte siya sa kape. Matagal ko tong hinanap na kape. Subukan mo. Kung magustuhan niya, magdadala ulit ako. Di mo na kailangang sabihin sa kanya. Mrs., mahal na mahal ka niya talaga. Lumabas ka. Ayos ka talaga, Kijinlo. Gusto mong kontrolin ang buhay ko sa lahat ng paraan. Chiaotzu, saan ka ba nagpunta nitong mga nakaraang araw? Nawawala si Jingluo. Alam mo ba? Hanapin mo na siya agad. Nawawala. Gustong gamitin ang nanay ko para sumuko ako. Yan lang ang kaya mo. Tumawag na lang kayo pag patay na siya. Narinig niyo ba? Noong nakaraang araw sa dagat, may natagpuang babae. Sira na ang mukha nung mahana. Di na ma-identify. Mukhang isang linggo nang di pumapasok si Mrs. Yung bangkay. Baka si Mrs. yun? Ciao. Boss XIA. Kijinlo. Ang galing. Pati pagpapanggap na patay ginawa mo. Sabihin mo, magkano binigay niya sa inyo para lookin ako? Wala po. Walang binigay si Mrs. Boss XIA, asawa ko po ay rescue team. Narinig ko lang po sa kanya, may natagpuang babae sa dagat. Huwag nang magpaliwanag. Simula ngayon kayong lahat. Alis kayo sa Xiao Clan. Atsu. Sa wakas, magkasama na tayo. Tungtong, ikinasal na ako. Hindi ba kayo diborsyado na? Sino nagsabi sa'yo? 10 araw na ang nakalipas, nag-message na ang etiko sa lahat ng kaibigan niya. Nadiborsyado na kayo. Imposibleng gawin niya yon. Imposibleng gusto niyang talagang makipaghiwalay sa akin. Atsu, totoo man o hindi ang gusto niyang makipaghiwalay. Pwedeng pagkakataon mo, to para makalayo sa kanya. Atsu, bakit ka tahimik? Nagmahal ka na ba talaga sa kanya? Siya lang. Kijinlo. Hindi ba ayaw na ayaw mo makita? Na magkasama kami ni Tongtong. Gusto ko siyang hanapin. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kakayanin. Kay Jinglu, ngayon. Hindi mo na maagaw si Atsu. 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 Aray, Anong nangyari? Ilang bises ka nang nawawala sa sarili ngayong gabi. pasensya na, medyo busy sa trabaho kamakailan. Pakibalatan mo ng alimango. Bagong gawa lang kasi ng kuko ko. Tingnan mo. Sabi ni Mama, paborito mo ang alimango. Pero ayaw mong magbalat kaya tinitiis mo. Pero ako, gustong-gusto kong magbalat. Mula ngayon, ako na ang magbabalat para sa'yo. Ano yon? Balatan mo. Sandali lang. Maging mabait ka. Kamay ito ng pinakamayamang tao sa Haicheng. Alam mo ba? Halikan mo, mawawala ang sakit. Ang babaw mo.
Atsu, bakit ka naman nawala sa sarili? Hala, hindi ba't si Second Miss Key? Akalason mo lang sa anak ng asawa ng tao. Tapos manliligaw ka na naman sa asawa niya. Ang kapal talaga ng mukha mo. Atsu, Ano? Mali ba ang sinabi ko? Hindi sa totoo ang ngayon. Huwag mong sabihin yan tungkol sa kanya. Hindi sinasadya. Xiao Chu. Pa sa isang maliit na kite lang, inaapi mo ang ate. Tao ka pa ba? Sabi na kung paano noon si Kijilo. Ang pumilit sa akin na pakasalan siya. Ngayon, ang nangyari sa kanya, lahat yon ay dahil sa kanyang sarili. Xiao Tzu, huwag mong kalimutan, noon ikaw, ang nagmakaawa kay ate na pakasalan ka. Palang maligtas si Kitongtong. Pagkatapos gumaling si Kitongtong, sinaktan niya ang sarili, kaya para iligtas mo siya, nahulog ka sa bintana. Nabali ang binti, at nawalan pa ng paningin. Nasaan siya noon? noong panahong yon, hindi pa ako malam. Tumahimik ka. Noong inanunsyo ng doktor na bulag ka na, at baka habang buhay kang nakaupo sa wheelchair. Nasaan si Kitongtong? Noong panahong yon, ang kasama mo sa ospital ay ang asawa mo. Si Ki Jinglu. Ano nang sinabi mo? Ano nang sinabi mo? Mahal. Mahal, huwag nang magwala. Okay lang, huwag. Okay lang, mahal. Mahal, huwag nang magwala. Kasama kita, huwag kang ganyan. Kasama kita. Magiging maayos din ang lahat. Noong panahong yon, ang kasama ko ay si Tongtong. Bakit mo sinabing si Kijinglo? Si Ed. Siya ang nagpanggat sa amin para lokohin ka. Nagagalit si Xiaoxu kapag naririnig ang boses ko. At ayaw sumunod sa gamutan. Pero minsan, akala niya ako si Kitongtong. Kaya sumunod siya sa doktor. Si Xiaoyu, gusto ko ng pinakamahusay na gamutan para sa kanya. Kaya pakiusap, tulungan niyo akong magpanggap. Para lang. Isipin ang kasama niya ay, si Kitongtong. Tulungan niyo ako. Ginaganyan ka na ng kuya ko, mabait ka pa rin sa kanya? Iniligtas niya ang buhay mo. Nakakainis ka talaga. Nakapagligtas na siya ng buhay ko. Matagal na yon, bayad na ang utang mo sa kanya. Swerte niya, di niya lang alam. Ate, kahit ganito ka, di siya magpapasalamat. Di ko kailangan ng pasasalamat niya. Gusto ko lang gumaling siya agad. Maging tulad ulit ng dating dakilang hari. Ganon talaga dapat siya. Bakit ngayon lang sinabi? Bakit walang nagsabi sa akin? Tongtong. Ikaw ba yan, Tongtong? Tongtong, bakit di ka nagsasalita? Dahil ba bulag na ako? At Pilay, ayaw mo na sa akin? Paano ka naman hindi mahal ni Tongtong? Nababahala lang siya, naiinitan. Namamagalalamunan, di makapagsalita. Kuya. Nitong mga araw sa ospital, siya laging inaalala mo. Si Kitongtong, Tongtong, kumuha ng gamot. Sabi kasi ni Ed, ayaw niyang may utang ka sa kanya. matagal na yon, bakit ngayon lang sinabi? Bakit ngayon pa? Inaantay ang tamang pagkakataon para makuha ang puso ko. Nababaliw ka na ba, Xiaoju? Aminado na si Kitongtong. Anong ipinagtatanggol mo? Tongtong, bakit nung tinanong ko yung pagkabulag ko, aminadong ikaw ang kasama ko? Aminado na si Kitongtong. Anong ipinagtatanggol mo? Tongtong, bakit nung tinanong ko yung pagkabulag ko, aminadong ikaw ang kasama ko? Dahil
Nainggit ako kay Kijinglo. Siya ang kumuha sa iyo sa akin. Xiaotsu sa mundo. Walang mas magmamahal sa iyo kaysa kay Kijinglo. Ayoko sa mga sinungaling. Ako. Si Ginoong Xiaotsu, Xiao po ba itong tawagan? Ako nga. Ano po? Si Kijinglo po ba ang asawa ninyo? Anong nagawa niya? Nagregalo ba? Nakasakit ba ng tao? O nagsunog? Ginoong Xiao, paumanhin po. May kailangan kaming ipaalam. Ang inyong asawa, si Ginang Kijinglo, ay pumanaw na po 10 araw na ang nakalipas. Sana'y sumama po kayo sa amin para kilalanin ang bangkay. Tumalon sa dagat. Ginoong Xiao, nakikiramay po kami. CJ. Ang ganda mo ikaw Saan mo bili? Class A, no. Saan mo nabili yan, Kijinglo? Ang tapang mo. Alam mo bang mali ang pagpapanggap bilang ibang tao? Ginoong Xiao, naiintindihan ko po ang nararamdaman ninyo, pero pakipusap, bawasan ang masasakit na salita. Imposibleng mamatay si Kijinglo. Kahit lahat ng tao sa mundo ang mamatay, hindi siya mamamatay. Pinapunta niya kayong lahat para magpanggap. Para saan ba to? Sabihin mo sa kanya, hindi ako maniniwala. At saka, magkano ang binayad sa inyong dalawa para sa pagganap na to? 100,000. 200,000. Ginoong Xiao, maging seryoso po kayo. Ito, 1,000,000. Sabihin mo sa kanya. Kung hindi siya uwi ngayon, huwag na siyang umuwi pa. Atsu, Atsu. 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 Parang nakita ko si Boss Xiao kanina. Yung kausap niya, parang hindi yung asawa niya. Kilala mo ba yung asawa niya? Siyempre, 5 taon na ang nakalipas. Bumagsak ang stocks ng Xiao Group. Nang magkaroon ng problema sa pondo, humingi ng tulong sa akin ang asawa niya. Kijinglo ang pangalan niya, di ba? Noon, nagkaproblema sa pondo ang Xiao Group. Si Xiaotsu naman ay bulag at pilay. Nasugatan ang kanyang dangal at ayaw lumabas ng ospital. Si Kijinglo, para makakuha ng puhunan, ipinagkaloob pa niya ang Changhe Group na iniwan sa kanya ng kanyang ina bilang sangla. Noon pa man, gustong-gusto ko nang malaman hanggang saan ang kayang gawin ng babaeng ito para sa asawa niya. Kaya sinadya kong painumin siya. Nangyari, nagkasakit siya sa tiyan dahil sa sobrang pag-inom. Akalain mo, pagkatapos magpastumash sa ospital, agad-agad siyang bumalik para samahan ako. Tuloy pa rin ang pag-inom. Gusto ko talaga sa kanya, yung dating matapang at may angas. Gusto ko siyang planuhan. Akala ko ayaw niya talaga, kahit na nadroga ko siya. Pinilit niyang tumakas, sayang talaga. Oy, Xiao Boss XIA. Boss XIA, Boss XIA. Boss XIA. Sa pinakalat bukas, gawin ang lahat para mapabagsak ang Lo. Nasugatan ka, Atsu. Atsu, bakit mo ipinagtanggol ang Ed? Mahal mo ba siya? Asawa ko si Kijinglo. Kumakatawan din siya sa pamilya Xiao. Kaya kapag inapi siya, parang inapi na rin ako. Pero hindi na siya asawa mo. Ngayong wala na si Kijinglo. Kapag napakasalan ko si Xiaotsu, dahil mahal niya ako, tiyak na makukuha ko ang kontrol sa Xiao. Sa akin. Atsu. Atsu. Pakasalan mo na ako, okay? Gusto kong maging MRS Xiao ng legal. Hindi pa kami diborsyado ni Kijinglo. Mahal na mahal niya ako. Paano niya gugustuhin makipaghiwalay talaga? Paumanhin, hindi maabot ang tinatawagan. Atsu. Hindi maabot. Atsu. Atsu, binlock ka na ng Ed. Gusto niya talagang makipaghiwalay. Ayaw kong maniwala. Atsu. Sir, ano po ang hinahanap ninyo? Nasaan ang mga gamit ni Kijinglo? Bakit wala na? 2 linggo na ang nakalipas. Dinala na niya lahat ng gamit niya. Kijinglo, seryoso ka pala sakin. Sige na.
Sana gumaling ka agad. Sa tulong ng aromatherapy na ito, sana makatulog ka ng maayos. Sana gumanda ang pakiramdam ni Mr. kapag nakita niya ang bulaklak. Kijinglo, dinala mo lahat ng gamit mo. Gusto mo talagang makipaghiwalay, hindi mo lang ako niloloko. Hindi para magbago ang isip ko, talagang. Gusto mo na maghiwalay tayo. Pero hindi kita papayagang umalis sa ganitong paraan. Hindi ko papayagan. Xiaoyu. Siguro na, may mga gamit pa siya dito sa bahay. Sabihin mo sa kanya, kailangan niyang bumalik at kunin yon. Ngayon na. Xiaotsu, masamang tao ka. Wala akong ganyang. Walang puso na kapatid. Sa ganitong sitwasyon, ganito ay nakleto kay Ed. Tao ka pa ba? Anong ginawa ko sa kanya? Hindi ba patay na si Kijinglo? Kahit patay na. Dapat bumalik siya at maglinis muna ng bahay. Bago mamatay, huwag niyang dudumihan ang lugar ko. Huwag kang magalit, Xiaoxu. Huwag. Makikipag-ayos ka sa kanya. Huwag mo siyang takutin. Huwag kang magalit. Nasaan ang gamit ni Ed? Bigay mo sa akin. Nasaan si Kijinglo? Dapat siya ang kumuha. Hindi na siya makakapunta. Anong ibig sabihin ng hindi makakapunta? Gumagamit ba siya ng ibang paraan ngayon? Para lokohin ang isang bagong tao at pakasalan siya. Kuya, napakasama mo talaga. Minahal ka ng Ed ko ng ilang taon. Gagawin mo bang kahit ang kamatayan niya ay hindi mapayapa? Ano ba ang ibigay sa iyo ni Kijinglo? Na hindi ko kayang ibigay. Para sa kanya, niloloko mo rin ba ako? Patay na si Jinglu. Ang Ed ko. Ang asawa mo, si Ki Jinglu. Ang babaeng pinakamahal ka sa mundo. 10 araw na ang nakalipas dahil sa iyo. Nawala ang buhay niya. Hindi ko maintindihan. Bakit kailangan ng bawat isa sa inyo? Na tumayo sa kabilang panig at ipagtanggol siya at sakta ng sarili. Sa tingin mo posible ba yon? Siya, ang taong walang pumipigil. Posible bang sakta ng sarili niya? Kuya. Alam mo ba talaga kung gaano ka kamahal ni Jinglu? Alam mo bang buntis siya ng anak ninyo? Gaano siya kasaya? Pero ano ang ginawa mo sa kanya? Nakita mo mismo kung paano pinatay ni Kitongtong ang anak ninyo. Bilang asawa, wala kang pakialam sa kanya, isa kang masamang tao. Sa tingin mo ba karapat-dapat siyang magbuntis ng anak ko? Una, niloko niya lang ang kasal. Tapos sinamantala niya na lasing ako at pumunta sa kama ko. Noong gabing iyon, ikaw mismo ang lasing na lasing at tinawagan siya. Sinabi mo sa kanya na sunduin ka. Ikaw din mismo ang nagsabi sa kanya na huwag umalis. Hindi ko akalain. Itong malamig na kong kuya, may ganitong side pala, personal pa niyang. Tinawagan para sabihin na sunduin mo siya. Masayang-masaya na ako. Hindi ka pwedeng umalis. Naku, huwag kang umalis ah. Binabati kita, sister-in-law, na nakuha mo ang kuya ko. Sabi nga, maikli lang ang magandang gabi. Hindi na ako makikigulo dito. Go ka lang sister-in-law. Go. Hindi ako pupunta kahit saan. Jinglo. Mahal kita. Huwag kang umalis, okay?
Naintindihan mo ba? Kalimutan na. Hayaan na lang. Wala nang saysay ang maraming pangungusap, diborsyado na kayo kahit ano pa. Kahit hindi na siya hipag ko. Siya pa rin ang pinakamatalik kong kaibigan. Mula ngayon, ang mga problema niya, wala nang kaugnayan sa iyo. Impossible. Hindi pwede. Mahal na mahal niya ako, paano niya ako magawang iwan? Imposible, talagang imposible. Jingluo, sagutin mo ang tawag. Sagutin mo. Inay, Alam mo pa palang umuwi dito. inay, nakauwi na ba si Kijinglo nitong mga nakaraang araw? Wala. Anak ko, kumakalat na sa circle ng mga kaibigan natin na nagdivorsyo na kayo ni Jingluo. Ano ba talaga ang nangyayari dito? 5 taon na mula nang pinakasalan ka ni Jingluo. Para sa pamilya Chiao at para sa Chiao Group. Palagi siyang nagsisikap ng buong puso. Ano pa ba ang hindi mo masyahan? Gia? Bakit kailangan mo pang pakasalan yung pampabebe at artificial na kitongtong? Inay, hindi ba sabi mo siya ay mapamalasakit sa matatanda? Ilang araw na itong wala siyang tawag man lang sa'yo. Saan siya pumunta? Wala man lang siyang sinabi sa'yo. Nagkakasabot ba kayo? Niloloko niyo ba ako? Ano ibig mong sabihin sa tanong mo? Hindi mo rin nakita si Jingluo. Ano pang hinihintay mo? Hanapin mo siya agad. Kung hindi mo siya mahahanap, huwag ka nang bumalik. Bilis. Kijinlo, umalis ka talaga. Ang ganito ka desidido. Dinala mo lahat ng gamit sa bahay. Pag alis mo, linlock mo ako, hindi mo man lang sinabi kay mama. Talaga bang iwan mo ako? Hindi imposible talaga. Sino yon? Atsu? Bakit? Narito ba si Kijinglo? Kijinglo, alam kong nandito ka. Lumabas ka. Kijinglo, Hindi ka pumunta rito para hanapin ako. Pumunta ka para hanapin si Kijingluo. Atsu. Kijinglo, lumabas ka na. Kijinglo. Si Kijinglo at ang nanay niya. Atsu. Atsu. Ano ba talaga ang kailangan mo kay Ed? Nagalit ka na naman ba sa kanya? Ito ba ang kwarto ni Kijinglo? Pagkamatay ng nanay ni ate, ayaw na niyang tumira kasama namin. Kaya hindi na namin nilinis. Hindi mo ba sinabi sa akin na noon ang pagkamatay ng nanay ni Kijinglo ay isinisi niya sa inyong mag-ina at iyon ang dahilan kung bakit lagi niya kayong inaapi? Napilitan lang kayong tumira sa kwarto ng katulong. Bakit ngayon? Si Kijinglo ang nakatira sa kwarto ng katulong. Nung nandito siya, inaapi talaga niya kaming mag-ina. Pag wala siya, gusto ni Papa na mas maganda ang tirahan namin. Nung nandito siya, ganito ang kwarto niya habang inaapi kayo. Tong-tong. Tatanungin kita ulit. Noon, si Kijinglo dahil sa pagiging panganay na anak, inaapi niya kayong mag-ina. Totoo ba talaga to? Ako, Niloloko mo pala ako. hindi, Atsu. Di kita niloloko. Totoo lahat ng sinasabi ko, Kijingluo. Palagi niya akong inaapi. Hindi lang ako. Inaapi rin niya ang nanay ko. Kinukuha niya sa akin ang atensyon mo, Atsu. Kitong-tong.
Gumagawa ka lang ng kwento para maawa ako sa'yo. Binata. Binata. Ayo po ba yan? Kayo po ay, Ako po ang dating butler ng pamilya Ki. Matagal na simula nang umuwi ako para magpahinga. Ang tagal ko nang hindi nakakabalik dito. Sabi nila, ayo po ang nagpakasal sa panganay na dalaga. Ang ganda naman, natupad na ang pangarap ng panganay na dalaga. ano ang ibig sabihin? Nakalimutan na po ba ninyo? 20 taon na ang nakalilipas. Madalas kayong maglaro dito sa bahay. Noon, napakalapit ninyo ng panganay na dalaga. Marami pa kayong regalong ibinigay sa kanya. At tinanggol ninyo siya laban sa pangalawang dalaga. Ang ibig ninyong sabihin, 20 taon na ang nakalilipas. Ang batang babae na malapit sa akin, hindi si Kitongtong. Paano nangyari yon? 20 taon na ang nakalilipas. Ang batang babae na inaalagaan ninyo ay si Jingluo, ang panganay na dalaga. Mangungopia ka lang, pangit. Anong karapatan mong agawin ang tatay ko? Huwag kang makialam. Si Jingluo, ang panganay na dalaga, ay napakababa ang tingin sa kanya sa pamilya Ki. Lahat ay umaapi sa kanya. Noong libing ni Ginang, ayo lang ang tumulong sa kanya. Lubos ang pasasalamat ng panganay na dalaga sa inyo. Huwag kang matakot. Ipoprotektahan kita magpakailanman. Okay lang yan. Sabing nanay, kapag nakapag-asawa ng babae, mapoprotektahan mo siya magpakailanman. Paglaki ko, papakasalan kita. Ako na ang magpoprotekta sa'yo. Hindi ka na matatakot. Totoo ba? Tayo na, mag-check tayo. Paglaki ko, papakasalan kita. Pangalawang dalaga, bakit ka nandito? Ayaw ko. Lahat ng meron si ate, gusto ko rin. Kukunin ko. Si Kuya Childso. Noon, sinabi mo pa na paglaki ng panganay na dalaga, pakakasalan mo siya, at ilalayo mo siya sa pamilyang ito. Akala ko biro lang ng bata, naging magandang kapalaran pala. Ang ibig ninyong sabihin ay, 20 taon na ang nakalipas. Yung batang babae na palagi kong kasunod, si Ki Jingluo. Noong panahong iyon, si Binibining Tongtong, lagi niyang inaapi si Binibining Jingluo. Sinasadya pa niyang itulak si Binibining Jingluo sa swimming pool. Para maghiganti ka para sa kanya, si Binibining Tongtong ay itinulak mo rin. Mga 20 taon na ang nakalipas. Normal lang na hindi mo na maalala dahil pagkatapos noon, umalis ka na ng bansa. At wala ka na rin sa bahay. Kuya Tsu. Sa wakas, bumalik ka na para hanapin ako. Bumalik na ako. Et. Bakit yung mga bagay na ibinigay ko kay Tongtong ay nasa'yo? Ito ang aking hairbow. Simula pagkabata ko pa ito suot. Ito ang bagay na pinili ko ng personal. Hindi ko makakalimutan ang mga bagay na ibinigay ko. Ito ay sayo, Ed. Bakit mo naman kinuha ng walang paalam ang mga gamit ko? Ibinigay ko na sayo ang lahat ng aking mga gamit. Pakiusap, huwag mo na sanang agawin pa ang mga gamit ko. Ikaw pala yung laging naapi kay Tongtong. Hindi ba? Hindi iyo ang bagay na yan. Huwag kang mangarap. Si Ki Tongtong ay palaging nagsisinungaling sa akin. Jingluo. Ang tunay kong pinangakong pakakasalan. Sino yan sa kalagitnaan ng gabi? Zhang Qiao, alam kong may connection ka. Tulungan mo akong maghanap ng isang tao. Sino ang hinahanap mo sa kalagitnaan ng gabi? Tingnan mo kung anong oras na. Hinahanap ko si Ki Jingluo. Hindi ba ako nagkakamali? Si Ki Jingluo ang hinahanap mo? Nakita kami ni Xiao Yu kanina, sinabi niya sa akin. Na tumalon sa dagat si Ki Jingluo, ngunit ako ay hindi naniniwala roon. Tiyak na nagsisinungaling siya sa akin. Alam ko na ngayon ang ilang mga bagay. Sa madaling salita, tulungan mo akong hanapin si Ki Jingluo. Ngayon din. Ayon kay Xiao Yu, nawalan ng buhay si Ki Jingluo. Paano ito? Paano niya sa'yo? Paano mapapasuman? Hindi ko alam. Noong una, akala ko siya ay nagkamali ako sa kanya. Sa madaling salita, tulungan mo ako ngayon.
Hanapin mo si Kijinglo. Sej, huwag kang mag-alala, hahanapin ko siya para sa'yo. Nahanap na ba siya? Nasaan siya? Nasaan siya? Sabihin mo sa akin. Sabihin mo. Xiao Chu, kalmahan mo at makinig ka sa akin. Hindi nagsinungaling si Xiao Yu, Day. Tumalon na talaga siya sa dagat. Nang gabing kasalukuyan, kayong naghihiwalay. Xiao Chu, alam kong hindi mo matanggap, ngunit Kijinglo. Kijinglo naman. Hindi ko talaga inakala sa pagkakataong ito para lang lokohin ako. Pinagkatiwalaan mo pa ang pinakamatalik kong kaibigan. Xiao Chu naman, Ano ba ang ibig mong sabihin? Zhang Qiao. Naiintindihan ko dahil sa akin. Ipinagwalang bahala mo si Kijinglo. At nagalit ka sa akin, ngunit ako ang iyong kaibigan. Paano mo naman ako niloloko para sa kanya? nababaliw ka na ba, Xiao Chu? Magkasama tayong lumaki. Sa tingin mo ba'y magbibiro ako? Tungkol sa ganitong bagay? Hindi ko alintana ang sinasabi mo. Hindi maaaring saktan ni Kijinglo ang sarili niya. Sa buong mundo, walang sinuman ang mas nakakakilala sa kanya kaysa sa akin. Napakatatag niya, napakatiyaga. Paano siya magpapakamatay? Bago pa man niya ako makuha. Mahal na mahal niya ako. Siya. Ginapos niya ang sarili niya sa tabi ko. Sa loob ng 5 taon. Paano niya? Sasaktan ang sarili niya. Hindi niya kayang saktan ang sarili niya. Hindi ako naniniwala sa saktan niya ang sarili niya. Zhang Qiao. Zhang Qiao. Ngayon, tawagin mo siya. Tawagin mo siya rito. Tawagin mo siya rito at kakausapin ko siya. Naisip ko na. Hindi na ako maghihiwalay. Huwag na. Tawagin mo siya rito. Kakausapin siya. Kalmahan mo, Xiao Chu. Alam kong nasasaktan ka, ngunit patay na si Day. Paano ko siya tatawagin? Kakausapin ka? Pik ito. Peke ang lahat ng ito. Noong buhay pa si Day, hindi mo siya pinahalagahan. Ngayong patay na siya, nagwawala ka rito. Sage, sa palagay mo nagsisinungaling ako sa'yo? Ang bangkay ng hipag ay nandoon ngayon. Nasa morgue pa naghihintay. Kung di ka naniniwala. Sage, sama ka. Pupunta tayo doon para makita mo siya. Halika. Ayoko ko na. Hindi ko kailangan. Sinasabi ko sa'yo, hindi ko kailangan ng tulong mo. Mahanap ko rin si Kijinglo ng mag-isa. Sigurado akong siya kung mahuhuli gamit ang sarili kong kamay. Nawawala ang asawa ko, ang pangalan niya ay Kijinglo. Tulungan mo akong hanapin siya. Ikaw ba ang kamag-anak ni Kijinglo? Pumunta ka rito para kilalanin ang bangkay? Sumunod ka sa akin dito. Matapos ang ENA comparison, nakumpirma na ang namatay, ay si Kijinglo nga. Pwede nang lumapit ang kamag-anak para kilalanin ang bangkay. Kuya Cho. Kuya Cho. Kuya Cho, hindi mo na ba ako nakikilala? Sue. Sobrang lamig ko. Pwede nang lumapit ang kamag-anak para kilalanin ang bangkay. Ang namatay ay nagsuot ng pulang trench coat at puting high-neck sweater nang tumalon sa dagat. Asul na maong, may peklat sa kaliwang pulso, na 1 sentimetro ang haba. Tumigil ka. Tumigil ka na sa pagsasalita. Hindi ito si Kijinglo. Hindi sasaktan ni Kijinglo ang sarili niya. Lahat kayo ay binayaran ni Kijinglo para lokohin ako. Tama ba? Ginoo, lubos natin naiintindihan ang nararamdaman mo. Ang sakit ng pagkawala ng mahal sa buhay. Pero ang ENA ay hindi nagsisinungaling. Itong nakahiga ngayon, dito na namatay, ay nakumpirma na asawa mo nga. Si Kijinglo.
Hindi ako naniniwala sa'yo, Ginu. Kijinglo. Saan si Kijinglo? Huwag ka dito para makita ko. Ang aming Changi Group ay pag-ari ng Batang Boski na naiwan ng kanyang ina, na kumpanya. Itong mga nakaraang taon, Boss Chow, tulungan ng Batang Boski natin. Ang aming Batang Boski, may mukha ka pa bang pumunta rito? Sa aming Changi Group, itong mga nakaraang taon, maganda ang ginawa ng Batang Boski sa'yo. Grabe kang ingratitude, ginawa mo pang masama siya. Nakikipaghalubilo sa ibang anak ng babaeng iyon. Ngayon wala na si Little Boski. Ano pa ang ginagawa mo rito? Anong karapatan mong supayin si Jinglo? Tumigil ka. Boss Chow, ayon sa divorce agreement na, nilagdaan mo na. Wala kang anumang kaugnayan kay Little Boski. Kung patuloy kang mag-ingay, kailangan kong palisin ka ng mga gwardiya. Ikaw ang assistant ni Kijinglo. Dalhin mo ako sa opisina niya, may sasabihin ako sa kanya. Boss Chow, dito po. Alam kong nagsisinungaling siya sa akin. Tulad ng inaasahan mo, sinadya ni Little Boski na ikabit ang larawang kasal na ito dito para. Kapag nagtatrabaho siya, pagtingala niya, ay makikita ka niya. Madalas ba niyang tignan? Lalo na kapag pagod na siya sa trabaho. Gusto niyang titigan ang larawang ito. Parang, mahal na mahal mo talaga ako. Kasalanan ko. Madali akong nauto. Hindi ko nakilala na ikaw pala ang taong dapat kong protektahan noon. Tulungan kita. Nauuhaw ka na. Kumain ka na, mahal. Pagod ka na. Anong pagpapanggap na mabait? Wala na ang anak natin. Wala na. Kahit ipanganak, hindi ko rin magugustuhan. Mula ngayon, huwag ka nang magpakita sa harap ko. Gagawin kong hindi mo ako makita kailanman. Sana nga. Jinglo, bumalik ka na, pwede ba? Mali ako. Alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Jinglo, pwede bang huwag mo akong iwan? Hindi karapat-dapat na narito ka. Umalis ka na. Ako ang asawa ni Jinglo. Kalahati ng Shanghai Group ay akin. Bakit ako alis? Kuya, sasabihin ko sa iyo, habang nandito ako, hindi mo maagaw ang kumpanya ni Jingluo. Little Yu, sasabihin ko rin sa'yo. Dalhin mo ako kay Kijinglo ngayon din. Kung hindi, huwag mong sisihin ako kung hindi kita ituturing na kapatid. Sino ba ang may gustong maging kapatid ng isang bulag at mangmang na tulad mo? Ako ang namamahala sa Longhe Group ayon sa huling habilin ni Jingluo. Ako ang pumapalit sa pamamahala ng Longhe Group. Mula ngayon, kalahati ng kita ng Longhe Group ay idodonasyon sa Women and Children Foundation. Wala kang makukuhang kahit isang kusing. Bakit hindi mo ako dinala para makita si Kijinglo? Dahil patay na siya.
Sige, patayin mo na rin ang Longhi Group kasama niya. Mamatay na rin silang lahat. Xiao Chu. Patay na si Jinglu. Hindi ba't lagi mo siyang kinamumuhian? Lagi mo siyang inakusahan at pinipilit. Ngayong patay na siya. Malaya ka na. Bakit mo pa siya ginugulo? Xiao Yu, hindi yon ang ibig kong sabihin. Xiao Yu. Xiao Yu, makinig ka sa kuya mo. Nagkamali ang kuya mo sa maraming bagay, Xiao Yu. Mahal ko siya. Mahal ko si Jinglu. Bakit hindi mo sinabi sa kanya ang mga yan noong buhay pa siya? Ngayong patay na siya saka mo sasabihin? Anong say-say noon? CJ. Kahit ano. Basta dalhin mo ako ngayon. Para makita siyo. Suong Sige. Suong Wait. Huli na. Hindi mo alam kung gaano ka kamahal ni Jinglu. Mula nang iligtas mo siya sa ilog 8 taon na ang nakalipas. Parang nabihag na siya sa pagmamahal sa'yo. Matagal ko nang sinabi sa kanya na hindi ka na yung lalaking. Nangakong pakakasalan siya. Pero matigas talaga ang ulo niya. Ano? Ano ang sinasabi mo? Anong ilog? 8 taon na ang nakalipas. Niligtas mo ang isang babaeng tumalon sa ilog dahil sa malalang depresyon. Nakalimutan mo na? Inay, paumanhin. Totoo talaga. Hindi ko na talaga kaya. Sasamahan kita. Hay. Nin. Nin. Kapit lang, Nin. Bakit mo ako iniligtas? Ang taong katulad ko. Kahit mamatay, walang mag-aalala. Mahalaga sa akin. Kahit hindi ko alam ang pinagdaanan mo, pero ang buhay ay tulad ng alon sa dagat, may mataas at mababa. Masakit at mahirap ngayon. Dahil nasa pinakamababa ka. Pero lilipas din yan. Hindi. Lilipas yan. Lahat ng pinagdadaanan mo ngayon ay magiging sustansya para umangat ka sa mas magandang lugar. Totoo ba? Dahil kung buhay ka lang, mahahanap mo ang liwanag para sa'yo. Pagkatapos, sinabi niya sa akin, yung nagligtas sa kanya, yung lalaking nangako sa kanya noong bata pa, at kapatid ng pinakamatalik niyang kaibigan, sobrang saya niya. Akala niya, tadhana ang lahat. Mula pagkabata, wala nang nanay si Jinglu. Laging inaapi siya ng stepmother at kapatid, hanggang sa magkaroon siya ng malalang depresyon. Saan niya nakuha ang lakas para sabihin sa'yo, Kuya? Pinaghirapan ni Jinglu yon. Marami siyang sulat para sa'yo. Sabi pa niya, sa ika-negatibo, 24 niyang kaarawan. Magpapahayag siya ng pag-ibig. Pero ikaw, pinagpalit mo ang peke sa totoo. At nakipag-isa ka pa sa taong halos pumatay sa kanya. Alam mo ba, kuya? Minsan, gusto na niyang iwan ka. Handa na siyang umalis. Kung hindi lang dahil narinig niya si Pitongtong na may masamang balak, Hindi siya magpupumilit na pakasalan ka. Para iligtas ka niya. Pero ikaw, bakit hindi ka naniniwala? Bakit mo siya ginanyan? 5 taon. 5 taon. Ikaw ang sumira sa kanya. Ikaw ang pumatay sa kanya. Xiao Yu.
Bakit hindi mo ako dinala kay Kijinglo? Dalhin mo ako sa kanya ngayon din kung hindi. Walang makakakuha sa Longhe Group. Xiaotsu, ano ba ang nangyayari sa'yo? Wala akong sira. Ulitin ko sa loob ng 3 araw. Dalhin mo ako kay Kijinglo kung hindi. Walang makakakuha sa Longhe Group. Xiaotsu. Gusto mong mapahamak lahat ng tao sa paligid mo? Sa loob ng 1 linggo, bibilhin ang Longhe Group. Narinig mo na ba? Inutusan ni Boss XIA na pababain ang Longhe Group. Nagagalit pa rin ba siya sa pang-akit ng misis noon? Napakabuti sa kanya ng misis, pero pati, mana niya ay pinabababa. Sobra na. Sino ang sobra? Bilang empleyado, nang huhusga ka sa boss mo sa likod, mukhang ayaw mo na ng trabaho. Pasensya na, Miski. Hindi ko ibig sabihin yon. Ngayon, kailangan kitang turuan para malaman mo kung sino ang boss. Anong nangyayari? Atsu. Nagsasalita sila sa likod mo. Sinasabi nilang tinalikuran mo ang Ed. Tama sila. Ako ang tinalikod si Jinlo. Anong sinabi mo? Si Kijinlo lang ang tanging legal kong asawa at siya lang ang tanging misis ng Xiao Group. Atsu. Paano mo nasabi yon sa akin? Ayaw mo na ba sa akin? Kitongtong. Bakit mo sinabi sa akin na 5 taon na ang nakalipas? Ako ang hinahanap mo. Ako naman ang unang nagkagusto sa'yo. Si Ed. Mula bata pa'y madaya na. Narinig niya ang usapan namin ni Mama. Nang malaman niyang gusto kita. Nagpanggap siyang kawawa. Kinukuha ka niya, Atsu. Kaya nitong mga nakaraang taon, lahat ng sinabi mo sa akin, puro kasinungalingan. Ako. Hindi, ikaw ang unang nagkamali ng pagkakakilala. Akala mo ako ang Ed noong bata, Atsu. Dahil sobra kitang mahal, kaya hinayaan ko na lang. Ako ang unang nagkamali. Ako ang paulit-ulit na nagkakamali ng pagkakakilala. Ako ang sumira kay Jinlo. Tumayo ka. Tsu. Narinig ko lang kanina. Gusto mong sakupin ang Longhe Group. Ano na kinalaman mo doon? Chu, alam mo naman, ang Longhe Group talagang sa pamilya Kiyon. Sadyang inagaw yon ni MRS Ki Jinglu. Kung gusto mong ibagsak ang Longhe Group, bakit hindi tayo magtulungan? Pwede kitang tulungan ng tatay ko para mas mabilis mong makuha ang Longhe Group. Sakto, di ba hiniwalayan mo na ang ate ko? Pwede mo namang ibigay sa akin ang Longhe Group bilang dowry. Una, kay Jinlo ang Longhe Group. Pangalawa, hindi kita pakakasalan. Anong sinasabi mo? Hindi mo na ako mahal. Hindi ikaw ang minahal ko. Guardia, Chu, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Boss XIA. ilabas niyo ang babaeng to. Mula ngayon, bawal na siyang pumasok sa Xiao Corporation. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Xiaotsu, bakit mo gusto ibagsak ang Longhe Group? Wala akong balak ibagsak ang Longhe Group. Ginagawa ko lang to. Para pitas isyo na lumabas. Xiaotsu, magising ka nga. Patay na si ate. Bukas na ang libing niya. Nandito ka pa, winawasak mo ang pinaghirapan niya. Hindi ka ba nahihiya sa kanya? Kung hindi dahil sa pagwawalang bahala mo, hindi sana umabot sa ganito si ate. Ang pagkamatay niya ay dahil lahat sa'yo. Impossible. Hindi kayang saktan ni Kijinglo ang sarili niya. Ayaw lang niya akong makita. Ganito lang ang paraan. Sasabihin ko sa'yo kapag kumalat ang balitang to. Tiyak na hindi siya makakatagal at lalabas para makipagkita sa akin. Xiaotsu, manatili ka na lang sa panaginip mo. Magsisisi ka rin. Kain na, mahal. Mahal, uwi ka na. Mahal, welcome home.
Alam mo namang ayaw kong kumain. Nagpapanggap pang magaling. Xiao Chu. Halika, samahan mo si ate sa huling paglalakbay. Huwag kang magsisi sa huli. Unang yukod. Ikalawang yukod. Tingnan nyo, dumating na si Boss Chiao. Dumating na si Boss Chiao. Xiao Yu. Sobra na ang pag-arte mo. Ano ba ang ibig sabihin ng ginagawa niyo? Hindi namatay si Jinglo. Bakit niyo siya pinaglilibing? Sinusumpan niyo siya. Kuya, Nakita mo na nga ang sarili mong mga mata. ang bangkay ni Jingluo. Nagdadaya ka pa ba sa sarili mo? Nakita ko na ang bangkay sa punerarya. Hindi yun si Jinglo. Hindi namatay si Jinglo. Boss Chiao, pakipigilan ang lungkot. Alam naming masakit ito sa'yo, pero naglabas na ang opisina ng death certificate. Boss Chiao, ingatan mo ang sarili mo. Xiao Chu, huwag ka nang lumaban. Patay na talaga siya. Bakit niyo siya pinaglilibing? Hindi siya namatay. Kuya. Kuya. Kumalma ka. Wala na si Jingluo. Xiao Chu, Jinluo, huwag kang mamatay. Lumabas ka, pwede ba? Hindi mo to pwedeng gawin sakin. Hindi ka pwedeng mamatay. Bakit? Bakit ka alis ngayong nalaman ko na? Ang dami kong pagkakamali. Umalis ka na lang bigla. Ano nang gagawin ko sa'yo ngayon? Paano kita babayaran? Paano kita sasabihan ngayon? Na mahal na kita. Kuya. Kuya. Xiao Chu, Xiao Chu. Ambulansya. Tumawag ng ambulansya. Kuya. Ngayon, wala na siya. Alam mo ang sakit, alam mo ang pagsisisi. Ano ba ang silbi nito? Ang huling pagmamahal, mas mababa pa sa damo. Inay, Ikaw, ang bobo, ikaw mismo ang nagtulak sa kanya hanggang sa mamatay. Hindi mo lang pinatay ang sarili mong anak. Pinatay mo rin ang asawa mong nagmamahal sa'yo ng lubos. inay. Talaga bang huli na ang lahat para sa akin? Anak. Anak, bulag kat pipi. Ang babae katulad ni Jingluo, napakabuti. Paano mo natiis na hindi siya pansinin? Sa buong mundo, walang makakapantay kay Jingluo.
sa pagmamahal sa'yo. Sing Sing. Inay, nawala ang singsing ko. Sing Sing. Sing Sing. Nasaan ang Sing Sing? Kailangang mahanap ang Sing Sing pangkasal namin ni Jinglo. Nasaan ang Sing Sing? Bakit hindi ko mahanap? Hindi ko na mahanap ang Sing Sing, hindi ko na mahanap si Jinglo. Sing Sing. Nasaan ang Sing Sing? Kailangang mahanap ang Sing Sing pangkasal namin ni Jinglo. Xiao Chu. Ang singsing na ito, simula pa lang ito. Jinglu. Kukunin ko mula sa'yo ang lahat ng nakuha niya. Sa'yo. Boss XIA, may problema. May nag-offer na mataas na presyo para bilhin ang mga stock ng Xiao. Gusto nilang ibagsak ang Xiao Group. Tatay, tama bang narinig ko? Talaga bang? Ang panganay na anak ng Luo Group ang bibisita sa atin. Tama, sigurado ako. Dapat malapit na silang dumating. Ito ang handog ng aming binata para sa pamilyang Qi. Bakit kaya ang tagapagmana ng Luo Group ay magpapakababa para pumunta sa aming pamilyang Qi at maghahanap ng pakikipagtulungan? Kung ang pamilyang Qi lang ang pag-usapan, talaga nga. Hindi kaapat-dapat kahit magsuklay ng sapatos para sa aming pamilyang Luo. Ngunit narito ako para magpasalamat. Magpasalamat. 3 taon na ang nakalilipas. Nagpunta ako sa Haicheng para sa negosyo. Naaksidente ako at isang babaeng nagpakilalang anak na babae ng pamilyang Qi ang sumagip sa akin. Malubha ang aking mga sugat. Kaya ipinadala ako sa ibang bansa at hindi ako nakapagpasalamat ng haapan. Nang maglaon, nagtanong-tanong ako at isa lang ang pamilyang Qi sa Haicheng. Kaya nang gumaling ako, agad-agad akong naghanap. Tama, ako ang sumagip sa'yo noon. Ang binibining Qi. Talaga? Pero sa tingin ko, hindi naman kayo magkamukha. Sa totoo lang. 1 taon na ang nakalipas, nagkaroon ako ng malubhang sakit. Pagkatapos, nagpa-opera ako ng kaunti. Kaya medyo nagbago ang itsura ko. Tingnan mo, ganito ako noon. Ayos yan. May magandang tulad mo ang sumagip sa akin. Mukhang may koneksyon talaga ako sa pamilyang Qi. Huwag kang mag-alala, binibining Qi. Sa hinaharap, tutulungan ko ng maayos ang pamilyang Qi. Oo nga pala, bukas ng gabi, mayroon akong napaka-importanteng hapunan. Hindi ko alam kung may karangalan ba na imbitahan ang binibining Qi na maging aking kasama. Sek, Ayos. Ipapadala ko ng maaga ang gamit at mga alahas para sa hapunan. Binibining Qi, magkita tayo bukas ng gabi. magkita tayo bukas ng gabi. Jingluo, huwag kang mag-alala, lahat na nanakit sa iyo. Hindi ko palalampasin, pati na ang masamang asawa mo. Tatay, AMM? matagal ko nang inaakit si Xiao Chu. Sayang naman kung titigil na tayo ngayon, di ba? Anong sayang? Alam na ni Xiao Tzu. Ang panloloko mo noon sa kanya. Ang kailangan mo lang ngayon, manahimik ka na lang. Hindi niya malalaman ang iba pang bagay. Kapag minadali mo siya, baka buksan niya ang lahat ng nangyari noon. Kahit 10 pamilyang Qi ang magkaroon, hindi sapat para sa paghihiganti niya. Ang halaga ng pamilyang Luo ay mas malaki kaysa sa pamilyang Qiao. Tungtong, sa hinaharap, ang pamilyang Qi ay maaaring umangat pa. Nakasalalay ito sa iyo, ang magiging babaeng pinuno ng pamilyang Luo.
Tatay, hintayin mo na lang at panoorin. Ikaw? Kaapat dapat ka ba kay Jingluo? Kilala mo si Jinglo? Hindi mo ba talaga iniisip na patay na si Jingluo? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi patay si Jinlo, di ba? Nabuhay pa ba siya? Nasaan siya? Sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin. Magsalita ka. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Itinago mo ba siya? Magsalita ka. Sino ka? Nakikiusap ako, pakiusap, sabihin mo sa akin. Nasaan si Jinlo? Pwede ba? Pakiusap, dalhin mo siya rito, pwede ba? Ako, gusto ko talaga siyang makita. Anong minamadali mo? Simula pa lang na magandang palabas. Matagal mo na siyang pinahihirapan. Paano kita madaling palalayain? Ikaw kung papayagan mo lang akong makita si Jinlo, gagawin ko ang kahit ano. Xiao Chu, gusto kong mabuhay ka. Nang hindi kasing dali ng kamatayan. Jinlo, pwede ka bang bumalik? Sa buong buhay ko, hindi ko naisip na may ganito kahirap na bagay. Nakikiusap ako, bumalik ka sa akin, pwede ba? Gising na, Ginoo. May sunog sa labas. Bilisan mo, dalhin lahat ng gamit ni Jinlo. Inatan at ilabas. Bilisan mo. Wala nang natitirang gamit. Ni binibining Jingluo sa bahay. Xiao Chu, hindi ka karapat-dapat sa kahit anong bakas ng kanyang pagkatao, kasama na itong bahay na inihanda niya ng maigi para sa iyo. Jinlo. Ngayon, ang tanging bagay na may kinalaman sa iyo sa tabi ko ay itong kasunduan sa paghihiwalay. Ayos ka lang ba? Gumising ka. Magtiyaga ka. Magtiyaga ka. Ilalabas kita. Huwag mo na akong intindihin. Sasabog na ang sasakyan. Mamamatay ka. Kaya ko, kaya mo rin. Magtiyaga ka. Ilalabas kita. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba natatakot mamatay? Unang bises kong makakita ng babaeng tulad mo. Handang mamatay para sa isang estranghero. Dahil may nagsabi sa akin na habang buhay ka, makikita mo ang liwanag na para sa iyo. Kaya hindi tayo dapat sumuko. Ayos ka lang ba? Okay ka lang? Bakit? Hindi ako nasaktan. Okay lang kahit tinamaan ng bato. Pero malubha ang sugat mo. Kapag tinamaan ka ng bato, malamang mamatay ka. Pero isa lang akong estranghero. Ako si Kijing Lu. Ako si Luo Jian. Ngayon, magkakilala na tayo. Sa sandaling iyon, akala ko nakilala ko na ang anghel.
Hindi mo alam kung gaano ko gusto kang dalhin. Sayang lang. Ikaw ay may asawa na. At mayroon kang asawang lubos na nagmamahal at Kit. Ayokong sirain ang kaligayahan mo. Kaya umalis na lang ako. Pero nang maglaon, nang malaman ko ulit ang balita tungkol sa'yo, hindi na pala tayo magkikita. Jinglu. Kukunin ko lahat ng nakuha niya sa'yo. Ibabalik ko lahat. Xiao Chu. Ayos ka lang ba? Zhang Qiao. Parusahan ako ng langit. Xiao Chu. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Aksidente lang ito. Bago umalis si Jingluo, kinuha niya lahat ng gamit sa bahay na ito. Lahat ng kanyang mga gamit. Kinuha niya lahat. Ang tanging naiwan niya sa akin ay ang bahay na ito. Sa loob ng bahay na ito, may mga alaala niya. Ngayon, wala na rin sa akin ang bahay na ito. Ang tanging bagay na may kinalaman sa kanya sa tabi ko ngayon ay isang kasunduan sa paghihiwalay. Xiao Chu. Inamin mo na rin sa wakas na mahal mo siya. Ang ibig kong sabihin ay, kahit na nagkamali ka ng pagkakilala sa kanya, ngunit habang siya'y araw-araw na nagmamahal sa'yo, unti-unti mong naibig ang puso mo sa kanya. Hindi ba? Zhang Qiao. Matagal na kitang minahal. Jingluo. Namimiss ko siya. Namimiss ko si Jingluo. Hindi na siya babalik. Hindi na siya babalik. Xiao Chu. Tumingin ka na lang sa harapan. Lahat naman ay lilipas din. Ako ay gumawa ng napakaraming bagay na hindi nararapat. Kay Jingluo. Siguro ngayon lang, na ako ang nagdurusa, masaya na siya. Xiao Chu. Kung nandito pa si Ed, ayaw niyang makita ang ganitong itsura mo ngayon. Ikaw ang pinakamamahal niya sa buong mundo. Ayaw niyang makita kang nagdurusa. Sinaktan niya ang sarili niya. Ganoon na lang ang galit niya sa akin hanggang sinaktan niya ang sarili niya. Ano ba ang karapatan ko para mahalin niya ako? Xiao Chua. Ito ang ibinigay sa akin ni Xiaoyu. Sabi niya, galing kay At. I record bago siya umalis. Pa sa'yo siguro ito. Jingluo. Huwag kang umalis, pwede ba? Sumama ka sa akin sa bahay, pwede ba? Bahay. May bahay pa ba ako? Paumanhin. Paumanhin sa'yo. Wala na akong anumang bagay sa mundong ito na nais pang makita. Hindi. Hindi, huwag kang umalis. Bumalik ka, pwede ba? Jingluo. Jingluo, bumalik ka, pwede ba?
Jingluo. Jingluo. Jingluo, nasaan ka? Tuwing gusto kitang hawakan, hindi kita mahawakan. Saan ka pupunta? Pagkakita ko sa'yo, alis ka na naman. Pagkakita ko sa'yo, alis ka na naman. Anong gagawin mo? Hindi kita mahahanap kailanman. Si Boss XIA po ba ito? Sumama ka po sa akin. Walang kahit anong paghahanda sa kasunduan ngayon. Ganito ba tayo? Parang ang bilis naman. Kung may paghahanda, paano magiging sorpresa? Tungtong, mula nang iligtas mo ako. Namumukadkad na ang puso ko sa'yo. Sa mga taong ito, ikaw ang laging nasa isip ko. Ero, may kaunting alalahanin ako. Anong alalahanin mo? Narinig ko ang kwento ng pag-ibig mo kay presidente ng Chiao Group. Sabi nila, dahil sa'yo, si Boss XIA ay inabuso ang asawa niya. Ngayon, si MRS Chiao ay patay na. Sinasabi ng lahat, ikaw at si Chiao Tzu ang magkakatuluyan. Impossible. Sa totoo lang, matagal na kaming naghiwalay ni Xiao Tzu. Siya ang laging nanggugulo sa akin. Ikaw talaga ang unang nakapukaw ng puso ko. Tongtong, sa tingin ko, malalim ang ugnayan mo at ni Xiao Tzu. Huwag mong ikatakot ang kapangyarihan ng aming Luo family. Hindi mo ako tanggihan. Hindi ako natatakot. Sinadya kong itulak si Xiao Tzu mula sa balkonehe noon. Sinadya mong itulak siya? Ginoong Luo, hindi mo alam. Napakadominante ni Xiao Tzu. Palagi niya akong pinipilit na pumayag sa kanya. Ako, para lang makawala sa kanya, kaya ko. Ginawa yon, kaya pala noon. Nang mabulag at mabalian ng binti si Xiao Tzu, bumagsak ang stock ng Chiao Group. Ang Key Group ang nasa likod noon. Palang linisin ni Boss QI ang daan para sa'yo. Paano mo nalaman? Pinutol ng Key Group ang funding chain ng Chiao family at kumita na malaki para takpan ang kanilang pagkukulang. Sa tingin mo, paano ko hindi malalaman? Inimbestigahan mo ako. Naririnig mo ba ng malinaw? Boss XIA, halika rito at pakinggan mo. Naglakas loob kang lokohin ako. Ang babaeng tulad mo, GNG Key na masama, tanga. At kaakit-akit, ay hindi namin kayang pakasalan sa Luo family. Si Boss XIA lang ang karapat-dapat. Pa sa'yo. Atsu. Anong ebidensya mo? Gusto mo ng ebidensya? Ginago ka ni Kitongtong na may leukemia siya. Papilitin kang pakasalan siya. Tapos makuha pera ng pamilya Chiao para takpan ang lugi ng pamilya Qi. At ipasalo sa iyo ang kasalanan ng tatay niya. Siya ang magbayad. Si Kitongtong at ang malupit niyang nanay, pinlano papatayin si Jingluo sa operasyon. Pero hindi nila alam na kaligtas si Jingluo. Naligtas ang buhay niya. At napilitan siyang magpakasal. Iligtas ka at ang pamilya Chiao.
Ang sinasabi mo. Totoo lahat? Nang mabigo ang plano, nagpanggap uli si Kitongtong na magpapakamatay. Tapos itinulak ka para patayin ka. Para magulo ang Chiaos habang wala kang leader. Kung hindi dahil kay Jinglu noon, na iniligtas ang Chiaos Group, kahit bumalik paningin mo, tanga ka pa rin. At isang dukha. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka. Boss XIA, sorpresa ba? Ito ang babaeng minahal mo ng 5 taon. Ikaw ang pumatay kay Jingluo. Hindi. Ikaw ang nagtanggal kay Jingluo sa piling ko. Dapat kang mamatay. Totoo lahat ng sinabi ni Jingluo noon. Nagpakasal siya sa akin para iligtas ako. Ako. Atsu, mali ako. Patawarin mo ako, pwede ba? Magiging maayos tayo. Hindi na tayo maghihiwalay. Umalis ka. Kitongtong. Ikaw at ang malupit mong nanay. Pinatay niyo ang nanay ni Jingluo. Pinagtabuyan niyo siya. Ganoon na lang kalagayan niya. Pinaglalangan niyo pa siya. Lahat ng hindi ko palalampasin. Atsu, Ako. Bakit ba ako napakabobo? Bakit ngayon ko lang nakikita ang tunay mong mukha? Para kay Jingluo, mas masahol ako kaysa sa'yo ng 10,000 beses. hindi ba patay na si Qi Jingluo? Paano siya makakapagpakasal? Tumigil na kayo. Ang babae sa litreto, hindi ba si MRS Chow? Ano ang relasyon niya sa tagapagmana ng pamilya Luo? Sinabi kong tumigil. Sino ang nag-imbita sa inyo? Sa ganitong bagay. Sino ang nag-imbita sa inyo sa ganitong bagay? Magsalita ka. Maligayang pagdating sa akin. Kasunduan sa kasal kay Miss Kay Jingluo. Ginoong Luo, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba patay si Jingluo? Nasa iyo ba siya? Boss XIA, patay na si Jingluo. Ikaw ang pumatay sa kanya, nakalimutan mo na? Ano ang ibig sabihin nitong kasunduan sa kasal? Dahil buhay man siya o patay, pakakasalan ko pa rin siya. Hindi ko papayagan. Boss XIA, diborsyado na kayo. Nakalimutan mo na naman? Hindi kami diborsyado. Ibalik mo sa akin. Ang singsing namin ni Jingluo. Ibalik mo. Laking maladala ang diborsyong kasunduan ninyo. Ni Jingluo. Para ipaalam sa lahat na diborsyado na kayo, di ba? Hindi kami diborsiyado ni Jingluo. Hindi ako diborsiyado kay Jingluo. Mabuhay man o mamatay, hindi kami maghihiwalay. Boss XIA, naalala ko, ang diborsyong kasunduang ito ay huling. Iniwan sa'yo ni Jingluo. At pinunit mo pa?
Jinluo ako. Hindi ako diborsiyado. Bukas, dadalhin ko ang abo ni Jingluo sa ibang bansa. Palayo sa'yo. Palayo sa pamilya Xiao. Anong karapatan mo para dalhin siya? Anong karapatan mo? Xiao Tzu, sisiguraduhin kong sa lahat ng buhay mo, hindi mo na muling makikita si Jingluo. Baba. Baba? Anong karapatan mong dalhin si Jingluo? Baba. Xiao Chu, ikaw ang pumatay sa kanya. Ikaw ang may sala. Kung alam ko lang na magiging ganito, dapat. Pinilit ko siyang umalis, kahit magalit pa siya sa akin. Kahit tapaano, buhay pa rin siya ngayon. Pasensya na. Pasensya na. Ako ang pumatay sa'yo. Ako ang nagtulak sa iyong magpakamatay, Jingluo. Ako. Lahat kasalanan ko. Xiao Tzu, kumapit ka. Pasensya na. Ako ang pumatay kay Jingluo. Ako ang pumatay kay Jingluo. Hindi na siya babalik. Kahit hindi na bumalik si Manang, paano naman ang mga pumatay sa kanya? Hindi ka pwedeng magpabaya. Huwag kang susuko. Tama. Hindi pa ako nakakaganti para kay Jingluo. Hindi ako pwedeng bumagsak. Ang pamilya Qi. Babayaran niyo ng 1,000 beses. Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyo? Bitawan ninyo ako. Bitawan. Bitawan ninyo ako. Boss Xiao, Mamatay ka. Napakadali para sa'yo. Boss Xiao, patawarin mo ako. Ang mga nambuli kay Jingluo. Siya, pati nanay niya, wala akong kinalaman. Hindi kita sasaktan. Pero gagawin kitang. Mas gusto mong mamatay kaysa mabuhay. Boss Xiao, Boss Xiao, Boss Xiao, patawarin mo na ako. Boss Xiao, Boss Xiao. Tumayo ka. Atsu, Tumayo ka. Noon, nagpanggap kang may sakit. Dinaya mo si Jingluo para sa buto ng buto. Ngayon, ibabalik mo lahat ng butong iyon. huwag. Ang buto ng buto niya, hindi naman ginamit para sa akin. Atsu, hindi mo ako pwedeng ganyanin. Kayong dalawa. Kunin niyo ang buto ng buto niya. Magkano ang nakuha ni Jingluo noon? Siya. 10 beses. Atsu, hindi mo ako pwede gawin ito. Atsu, Jingluo. Binawi ko na ang bagay na pag-aari mo. Sa pagkakataong ito, walang sinumang makakakuha pa ng mga bagay na talagang pag-aari mo.
Jinlo, huwag kang mag-alala. Ipapakita ko na ngayon sa'yo si Kitongtong. Ibabalik ko na lahat ng utang niya sa'yo. Et, 5 taon na, pinapayagan mong pakasalan ka ng aking nobyo. At pinilit mo pa siyang huwag akong hanapin sa loob ng 5 taon. Ngayon, tapos na ang oras. Pwede mo na ba siyang ibalik sa akin? Nabuhay lang talaga ako. Lasing ka na. Ano ba ang ginagawa mo? Umalis ka na. Kung hindi dahil nagkaroon ako ng leukemia, 5 taon na ang nakaraan. Tanging utang ng buto mo lang ang makapagligtas sa akin. Paano pumayag si Atsu? Napakasalan ka. Jinlo. Bumalik na ako. Jinlo. Bumalik talaga ako. Atsu, ano ang ginagawa mo? Bakit mo siya niyakap? Ikaw ito, di ba, Ki Jinglu? Ikaw na naman ito. Ah. Jinglu, anong nangyari sa kuya ko? Hindi ko rin alam. Ikaw. Tinanong mo ako. Kung sino ang pinakamamahal ko. Jinlo. Tinanong mo ako. Kung sino ang pinakamamahal ko. Xiao Yu. Tinanong mo ako. Kung sino ang pinakamamahal ko. Sino ang pinakamamahal mo? Ang pinakamamahal ko ay si Ki Jinlo. Ngayon, ibibigay ko dito ang aking anunsyo. Ang babaeng pinakamamahal ko ay si Ki Jinlo. Ki Jinlo. Siya lang ang aking lehitimong asawa. At siya lang ang nag-iisang asawa ng presidente ng Xiao Group. At higit sa lahat, para sa akin na si Xiaoxu. Siya ang pinakamamahal ko sa buong mundo. Atsu, para sa isang katulad niyang cute na babae. Suntukin mo ako. Ikaw ang sinisuntok ko. Bulag at mangmang ako noon, hindi ko nakita ang tunay mong pagkatao. Ngayon, huwag ka nang maghasik ng lagim. Hindi ako naniniwala. Mahal mo ako, sigurado. Kay Jinglu, ikaw tu, di ba? Ikaw ang may kagagawan, di ba? Ikaw tu, di ba? Ikaw, babaeng tu. Mahal, nauntog ka ba? Ayos ka lang. Ayos lang ako. Basta't ayos ka. Tao. Ilabas niyo ang babaeng to. Hindi ko sinasadya. Nauntog lang siya ng di sinasadya. Atsu. Mula ngayon, huwag ka nang lalapit sa asawa ko. Huwag. Atsu, huwag. Atsu. Dok, buntis ang asawa ko. Anong gagawin? Huwag magpanik, maghintay lang sandali. Hoy! Dok, ang asawa ko. Lumabas na ba ang resulta? Kumusta? Magsalita ka. Malusog ang buntis, walang problema. Anong pinagsisigaw mo? Jinlo. Xiaoxu. Ikaw at si Kitongtong. Bakit niyo ginagawa to sa harap ko? Mabigat ang sakit niya ngayon, di ba? Hindi, wala siyang kinalaman. Ako lang, nagbago na ang isip ko. Xiaoxu. Ano naman ang kailangan mo ngayon? Bato o puso? Wala akong hingin. Gusto ko lang na manatili ka. Sabi ko, Xiaoxu, 5 taon na tayong kasal.
Di ba kita kilala? Malamig ka palagi sa akin. Paano bigla kang nagbago? Jinglo, kung sasabihin ko sa'yo na naginip ako, sa panaginip iniwan mo ako dahil sa panaginip. Marami akong ginawang masama. Nang magising ako, doon ko lang nalaman. Ikaw pala ang taong mahal ko. Siya Okso, ano ba talaga ang gusto mo? Makuha sa akin. Ako. Wala akong gustong makuha. Siya Okso, buntis ako. Ngayon, wala na akong maibibigay sa kanya. Alam mo ba? Hiwalayan na tayo. Puntahan mo na si Kitongtong. Jinglo, di ako maghihiwalay. Maniniwala ka ulit sa akin, pwede ba? Di ito tungkol kay Kitongtong. Ako mismo ang nagsisisi, Jinglo. Para sa baby na lang. Kung sa tingin mo, di ako karapat-dapat, pwede kang umalis kahit kailan. Pwede ba? Bigyan kita ng isa pang pagkakataon. Halika. Sa wakas, nasa bahay na ulit tayo. Tutulungan kita magpalit ng sapatos. Sa bahay na ito, di mo na kailangang tulungan akong magpalit ng sapatos. Pagod ka na sa pagtayo, maupo ka muna. Halika. Anong gusto mo? Kahel, Itaas mo ang paa. Boss XIA. Lahat ng trabaho niya sa akin na lang. Ha? honey, balik tayo ng opisina. Bigla kong naalala. Ang opisina ko. Jinglo. Sinabi ko na. Ipapakita ko sa gawa. Ang mga sinabi ko. Maganda, di ba? Sa picture frame na to, ilalagay natin ang larawan ng baby. Mula ngayon, dito na ako magtatrabaho at aalagaan ka. Huwag mo akong istorbohin, ha? Napansin nyo ba? Si Boss XIA. Kasama si Boss QY sa opisina ngayon. Nagbago na ba talaga siya? Nga, dati. Di siya pinapansin si Boss QY. Ngayon, bigla silang nagkatabi-tabi. Nga, bakit kaya? Kijinglu. Kijinglu, lumabas ka. Miss, dito ang Long River Group, hindi bahay ng Ki. Umalis ka na. Ano ka ba? Ako ang kapatid ni Kijinglu. Sa akin ang Long River Group palang araw. Anong karapatan mong pigilan ako? Atsu. Bakit mo siya tinulungan na saktan ako? Siya lang naman ay isang empleyado sa kumpanya. Parang aso lang. Ang tao ni Jinglo ay akin ding tao. Hindi ko siya tutulungan. Ikaw ba ang tutulungan ko itong cute na ito? Mabuti nga ang nangyari. Kaya pala mula kagabi hanggang ngayon, hindi kita makontak, hindi matawagan ang telepono mo. Hindi lang kita binlock, pati ang pamilyang Ki. Ang kakulangan sa pondo at ang pagbaba ng stock, lahat ng yon. Ako ang gumawa. Ano ang sinasabi mo? Ikaw ang gumagawa ng paraan laban sa pamilyang Ki. Ikaw kasama ang mga magulang mo mula pagkabata ay laging inaapi si Jinglo. Hindi ba dapat kong ipaghiganti siya? Atsu. Atsu, ano ang sinasabi mo? Ako. Ako ang tunay na nagmamahal sa iyo. Hindi ako naniniwala na talaga. Umibig ka kay Kijinglu. Pinipilit ka ba niya? Pinipilit ka niya, tama ba? Tama ba? Kitongtong. Noon ay bulag at manhid ako, hindi ko nakita. Ang tunay mong mukha at hindi ko rin nakita. Ang sarili kong puso. Pero ngayon, nakita ko na. Si Jinglo ang tunay kong minamahal. Kitongtong, mula ngayon. Huwag mo nang buluhin ako at huwag mong siraan ang asawa ko.
Kung hindi mo susundin, hindi ako mag-aatubiling gawing. Wasak ang pamilyang Qi. Naalala ko na lahat ng bagay, naalala ko na lahat. Ang taong nais kong protektahan ay yung batang babae na umiiyak habang may hawak na larawan. Naalala mo na. Mula ngayon, magpakailanman, ikaw lang ang mamahalin. Jinglu, mahal kita. Ngayon, mukhang tunay na asawa at ama na. Natuto ng magmalasakit, hindi na sayang ang pagmamahal ni Jinglu. Sa iyo sa loob ng maraming taon. Doktor, iligtas ang ina, iligtas ang ina, doktor, iligtas ang ina. Ang hinaharap na ama, pakikalmahin ko ninyo ang inyong sarili. Ngayon, anong panahon na, paano mayroon pang? Ganitong makalumang pag-isip, binabati kita, ikaw ay isang ama na. Ligtas ang ina at anak, babae ang anak. Halika. Hindi ko inaasahan. Ang sikat na boss XIA ng Hecheng ay naging asawang sunod-sunuran na pala. Ako na. May iba ka pang nararamdaman. Halika, halika. Ama, ako na ang magbuhat. Halika, hanapin mo si Papa. Hahaha, sunod-sunuran din sa anak na babae. Bigyan natin ng pangalan ang bata, tawagin natin Xiao Qinyu. Buti na lang nabuhay muli ako. Para maitama ang lahat. Mahal, Ano? maganda raw ang tanawin sa dagat kamakailan. Sa susunod na araw tayo. Pumunta sa dagat. Mahal, Bakit bigla kang gustong pumunta sa dagat? sa tingin ko ang iba ay gumawa ng kaibigan. Ano ang mali sa iyo? Wala. Nag-iisip lang ako ng sobra. Ano nang nangyari? Hintay tayo ng ilang panahon, isasama kita at ang bata. CJ, Boss XIA, matagal na tayong hindi nakita. Jinglu, Jayan. Sinusundo mo na ako. Anong ibig sabihin? Lainan. Nakalimutan kong ipakilala sa iyo. Ito ang pinakamamahal kong lalaki. At ang ama ng aking anak na babae. Hindi ako naniniwala. Jinglo, mahal mo ako. Bakit ka sumama sa ibang lalaki? Si Yaoxu. Ang pagmamahal na huli ay parang tamumura, noon ay para sa iyo. Nagbigay ako ng napakarami, halos ibigay pa ang puso ko. Ngunit ikaw, paano mo ako trinato? Bakit ako maghihintay sa iyo ng matagal? Hindi ikaw. Mahal mo ako. Matagal na akong hindi umiibig. Ngunit mahal pa rin kita. Mahal kita at mahal mo rin ako. Huli na. Ano nang ibig mong sabihin ng huli na? Nabuhay ako muli. Lahat ng pagkakamali ko, mababawi ko na. Ngayon, maganda na ang lahat ng ginagawa ko. At buhay ka, nakatayo sa harap ko. Hindi ba ganito ang sitwasyon? Naiintindihan ko na, naiintindihan ko na. Jinglo, pasensya na, mali ako, pasensya na. Xiaotsu, hindi mo pa ba naiintindihan? Hindi na babalik sa'yo si Jinglu. Dinala ko na siya palayo. Ano nang ibig mong sabihin? Ano nang ibig mong sabihin, si Yaoxu? Patay na ako. Masaya ako nang mabaliw ako. Bakit hindi ka masaya? Tumawa ka, tumawa. Bakit iba ka sa amin? Tumawa ka. Tingnan mo siya, mukhang kahabag-habag. Nasa isip niya na naman, iniisip ang asawa niya.
Kanina, lumuhod pa siya, nagmakaawa na huwag akong umalis. Lumuhod ka ulit. Paano nangyari yon? Saan ito? Bakit ako nandito? Jinglo. Jinglo. Lojan. Kami. Nagkukunwari lang kaming may sakit. Siya talaga ang baliw. Patay na ang asawa mo, 3 taon na. Iniisip mo pa rin siya? Mali. Nabuhay ako muli. Kaya kong ayusin ang lahat. Lahat ng bagay ay. Mababawi ko. Jinglo, ang asawa ko, nasa dagat. Hahanapin ko ang asawa ko. Huwag kang aalis, lumuhod ka uli sa akin. Huwag mo akong hilahin, hahanapin ko ang asawa ko. Bakit mo ako hinahadlangan? Huwag mo akong hadlangan, pupunta ako sa dagat para hanapin si Jinglo. Kasabot pa kayo ni Lojan. Baliw ka ba? Patay na ang asawa mo. Tumalon sa dagat nang makuha, bulok na ang katawan. Nakita mo mismo, nakalimutan mo na. Bitawan mo ako, bitawan mo. Lumuhod ka. Kung buhay pa ako, masaya siguro ako. Alam mo na ang buong katotohanan. Minahal mo na naman ako. Mahal kita. Mahal na mahal kita palagi. Siya Oksu, walang bagay na. Pwedeng ulitin. Pagod na ako. Ayaw ko nang magmahal. Siya Oksu. Aalis na ako. Pwede ba kitang halikan sa huli? Nang ako'y malunod sa dagat, ano ang ginagawa mo? Karapat-dapat ka ba? Jinglo. Umalis ka na. Paalam. Paalam. Kung hindi ka na makakabalik sa mundo ko, pupunta ako sa mundo mo para hanapin ka. Nabaliw na ako noon pa. Nung araw na umalis si Jinglo, ganap na. Ganap na nabaliw ako. Xiao Tzu. Nang ikaw ay mabaliw, nasaktan ang iyong ina, at namatay din agad. Nitong mga nakaraang araw, ako si Xiao Yu ang nag-asikaso sa kumpanya. Pasensya na sa inyo. Kung alam mo na, dapat mong panagutan ang lahat. Huwag na kayong mag-alala pa. Sangkiao, alam mo ba kung ano ang gusto kong gawin? Xiao Tzu, kailangan mong tumingin sa hinahara. Hindi ko na makita. Hindi ko na nakikita ang kinabukasan. Gusto mo talagang gawin to? Huli na ang lahat. Gusto ko lang siyang makita ngayon. Pabayaan mo muna akong mag-isa. Zhangqiao, salamat. Kung may kabilang buhay, Maging magkaibigan pa rin tayo.
Nagkaroon ako ng pinakatapat na pag-ibig sa mundo. Sayang, nawala ko siya. Nawala ko ang babaeng pinakamahal ako sa buong mundo. Jane Blue. Kung may kabilang buhay, sana makilala kita ulit. Sa pagkakataong ito, hayaan mo akong magmahal sa iyo ng mabuti.